Bali, dalawa na yung tela natin, magkaharap ang right side sa right side para matabas na natin yung kaliwa at kanan ng front. Itutupi lang natin itong dulo ng 2 and 1 half. Sa 2 and 1 half na tupi, tsaka natin ipapatong ang ating pattern. Sa pagpatong, pag pinatong natin, itong inallowance natin 3/4, nakaladlad yan. Iyan ang nakatapat dito sa dulo ng tinupi natin. Yan. Then, ititrace natin itong mga part ng front natin. Ayan, meron tayong front, may back, front, back, front. Yung front ang ating ititrace. So, shoulder, armhole, then yung side, pati yung neck. Sa side naman, back and front ito. Dun lang sa bandang taas tayo, mayroong back and front. Then, sa pagkat dito sa neck, maglalagay lang ako ng 1/4 inch na sewing allowance. Shoulder ay 1/2 inch. Sa armhole ay 1/4 lang. Sa side is 1/2. Sa baba niya ay 1/4. Dito yung minarkahan natin na kalahati ng 8 sa gitna. Lagyan natin ng mark yung kabilaan din niya. Tapos dito, magugupit tayo sa laylayan yung pinakatupi. Ayan, may palatandaan tayo. Pati dito sa kabila. Dito sa kabila kasi parang malalim to, kahit guhitan na lang natin. Ayan, tapat ng nakatupi. Tapos yung nasa ilalim niya, sa tapat nung ginuhitan natin, lagyan din natin. Ito na yung front natin. Ngayon yung back natin. May center fold. Lagyan lang natin ng center fold. Tapos itutupi na natin itong sobra na to. Dito hindi na ako maguguhit. Lalagyan ko na lang ng allowance niya sa pagkat. Dito 1/4 inch. Sa shoulder 1/2 inch. Sa armhole 1/4. Sa side 1/2 inch. Sa baba ay 1/4. Dito ganun din, lalagyan din natin ng marking tapat ng may guhit, tsaka yung nasa ilalim niya. Ngayon yung manggas natin. Dito sa manggas, meron din siyang center fold. Dalawa na yung ikakat ko dito, kaya itutupi ko pa siya ng isa. Meron ng center fold, tapos itinupi ko pa ng isa para dalawa na yung makat natin. Ayan, wala pa ring sewing allowance ang pattern na ginawa natin. Kaya dito, iaangat ko lang to ng mga 1/4 inch mula do sa tupi niya. Dahil gugupitin natin yan, at least may allowance. Tapos dito sa armhole niya, pinakakilikili, 1/4 lang din. Then dito sa baba niya, 1/2 inch. Yan, okay na yung dalawa. Yung dito pala niya, pwede natin gupitan para meron tayong palatandaan ng tatapat doon sa shoulder. Kailangan ko lang munang mag-cut ng bias. Ito, nandito na tayo para mabilis. Ang bias natin ay mga 1 and 1/4. Mga 1 and 1/4 ang lapad. Dito magtatansya lang ako. Ito para sa collar at sa arms, sa sleeve.
Ngayon, itong sa paha, hindi ko napapakita kung paano ikakat. Diretso lang naman siya, hindi siya bias cut. 36 by 3 and 1/2 para sa paha. Ngayon, papakita ko naman yung collar niya kung paano ikat. Ayan, yung ating collar, magpo-fold lang ako dito. Ang patayo yan, para sa center fold. Dahil yung pattern natin ay kalahati lang. Ayan, singlapad nung kalahati ng collar natin, ang fold natin dito. Then, i-fold ko pa siya ng isa para wala nang dugtungan yung collar natin sa dito, wala nang dugtungan. Kung halimbawa kapos yung tela, pwede naman may dugtungan dito, pero hindi dito, dapat fold lang yan o diretso. Ayan, ang ginagawa ko ngayon ay walang dugtungan dito. Etong neck nya, tatabasin ko siya ng sakto. Tapos yung sa gilid ng collar ay may allowance na 1/4 inch. Ngayon magma-marking lang tayo dito. So i-fold lang natin siya na, ayan, nakaayos na yung collar natin na ganyan. Magmamarka tayo mula dito sa dulo. Marking natin sa 1 and 1/2. Ayan, lahat ng gilid na yan magmumula ang 1 and 1/2 natin. Pagdating dito sa diretso, dahil wala itong dugtong, 1 and 1/4 lang. Pag may dugtong, 1 and 1/2. Ito, 1 and 1/4. Ito, 1 and 1/2 ulit. Ayan, meron na tayong marking sa pagpapatungan natin ng bias. Sa arm naman, sa may dulo ng manggas, kailangan lang natin ng, ano ba yung nakalagay? Ito, 2 pieces na 2 by 14 inches. Ayan, dito naman magmamarking din tayo. Ang imamark natin yung pinakagitna. Gitna ng ating 2 inches. Ayan, 1. Ayan, meron na siya. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko siya tatahiin. Ipapatong natin yung bias natin dito sa tapat ng guhit, ang tatapat ng tahi natin sa bias. Yung tahi nating una sa bias, dun din tayo magpapasada, pero nakatapat sa mga ginuhit natin. Ayan, bawal hatakin ang bias. Pag malapit na tayo dito sa kanto nung minarkahan natin, yung mismong kanto ang gugupitan natin. Yung tatapat sa kanto, gugupitan natin. Hanggang dun lang sa tahi. Then, lubog karahin sa kanto, tsaka natin iliko. Yung mga tela na nasa ilalim, dapat mahawi natin siya papunta dito sa loob. Pagliko natin. Para walang dumi na maiwan sa labas. Ganun ulit dito sa kanto. Gugupitan natin. Then, lubog yung karayon bago lumiko. Ngayon sa pagdapa nito, kung kanina dito tayo nag-start sa pagkabit, ngayon sa pagdapa dito tayo mag-start. Kung halimbawa itong tela nyo, pagdapa nyo ganyan nung bias ay may sumusobra na dumi o sobra ng dulo ng tela, pwede ba tayong mag-cut? Huwag lang natin isasagad doon sa tahi, basta may matitira lang para malinis yung magawa natin. Ayan, ang pasada sa dulo lang ng 1/16 lang sa dulo ng bias. Ayan, pagdating dito sa kanto, idapa muna natin ito. Tsaka natin hawiin dito sa kanto ng padapa din yan. Magpapatong siya dito sa kanto. Ayan, ito din sa braso yung paha niya sa manggas. Ganun din, pero nakapatong naman siya na yung guhit natin sa gitna, andun yung dulo ng tela. Nakapaganyan lang siya. Tapos pagdapa, pabalik naman tayo. Huwag tayo dito sa mag-start sa kabila kung saan tayo nag-start. Pabalik tayo. Pabalik. Nasa gitna siya. Magpapalit lang tayo ng sinulid na blue sa pagsara nito at pagpatong. Ngayon, isasara naman natin tong ating gilid ng collar. Dito tayo magpapasada sa gilid niya.
hanggang dito sa tupi, kabilaan. Then yung part ng pa-curve, ano lang tayo, pikete, gupit na, wag isagad sa tahi. Huwag magupit yung tahi natin. Saka natin baliktad. Dito, mag-116 tayo. Ito yung side ng may bias. Dito tayo sa side na to mag-116. Yan. Yung tela na nasa ilalim, hawiin natin dito. Tapos ang pasada natin, dito rin sa side dito. Itong gilid ng tahi natin. Yan. 116 lang. Kung hanggang saan lang yung makakaya natin tahiin. Ayan ako. Kahit hindi na siya masagad. Kasi mahirap nang isubo yan pag sa dulo pa. Ganon din sa kabila. Dito sa kabila, dahil nandito naman yung side ng walang bias, dito naman tayo sa kabila ng 160. After nyan, ayusin lang natin yung ating. Pag na 160 na natin, ayan na yung pinaka right side na. Kung gusto nyo pasadahan ito, yung gilid nyan maliit lang. Mga 1/8 lang ang pasada nyo dito sa gilid. Para magkasama na siya. Pag nilagay natin sa blouse, magkasama na siya. Kasi pwedeng pagkabit natin, makakugot pa yung sa pagsamahin na natin. Ngayon yung sa sleeve. Ayan, sa paglagay, kung ito ang wrong side, ayan, wrong side, tapos nakaharap ang right side yung may bias, dun sa wrong side ng sleeve. Then 160 natin to, bubuksan natin ng ganyan sa side ng white or sleeve. Tapos dadapa natin siya sa kabila naman. Ngayon ikakabit naman natin siya sa blouse or sa body niya. Ayan, pagdudugtungin muna natin yung shoulder, right side sa right side magkaharap. Ito yung back nasa ilalim, papatong yung right side ng front. Tapos i-edgingin natin itong shoulder at saka itong allowance natin sa gitna, yung tinupiin natin, yung dulo niya. And pag na-edging na natin to, shoulder at saka itong gitna, itutupi ko lang to papunta sa wrong side. Ayan, mga 1/4 inch lang yung in-edging natin. Kabilaan siya. Dito pwede na natin ikabit yung ating collar. Lagyan lang natin ng gitna itong collar. Gugupitan lang natin. Tsaka itong batok or back neck. Pipin natin dyan yung gitna, sa gitna. Mag-i-start yung dulo ng ating collar. 3/4 inch mula dito sa gitna natin ng ito yung tinupi natin kaninang allowance na 3/4. 3/4 inch mula dito sa gitna. Diyan mag-i-start yung patong ng collar natin. Ito nakatupi na yan dyan. Kasi dadapa natin yan. Dito mayroon tayong bias sa pagkabit ng ating collar. Ayan. Lalagay natin dito. Habang tinatahi natin yung collar sa pinaka-neck niya, kasabay na tong bias dito. Ayan. Pag nasa gitna, tanggalin na natin yung aspinit. Tapos hawakan na rin natin dito sa dulo, mag-mark lang tayo mula sa pinaka gitna ng 3/4. Para dyan natin ipapatong itong dulo ng collar. Tapos ito itutupi natin tong dapat nakatupi talaga to. Tapos nakapatong yung bias. Turn na, gugupitan lang natin to. Lilinisin lang natin yung mga sobra-sobrang tela. Gugupitan lang natin ng pikete. Yung mga part ng pa-curve. Tsaka natin siya babaliktad na. Ating bias, ayusin na natin yan yung nakatiklop. After nyan yung manggas, pwede rin natin ilagay. Kasi edgingin lang natin yan
bago natin i-side close. Yan, after nitong side close, plates muna tayo. Ito, yung ginupitan natin dito, doon yung tupi. Dapa na natin siya. Kasi itong plates natin, may guhit tayo dito. Yung unang guhit, hanggang dyan yung tupi, pisil lang, parang 1/4 lang yung pisil natin. 1/4 inch, papunta doon sa unahan. Tapos yung pinaka last na tupi, ganun din, pipisilin natin dun yung sa guhit, then tupi, papunta sa harap. Tapos etong dugtungan, papunta dito. Eto naman, yung unang tupi, doon sa unang guhit, papunta naman dito, sa harap natin. 1/4 lang yung pisil guys. Tapos itong huling guhit, papunta din dito. Sumunod na guhit, papunta naman doon ng tupi. Ito papunta din. Ito papunta naman dito. Kasi ito, nakatupi siya, papunta dito. Then yung ating paha, ipapatong natin siya dito sa wrong side. Nakasobra lang siya ng mga 1/2 inch. Yung sobra, gupitin lang natin. Dapat may sobra din dito, wag saktong-sakto. Tapos magwa 1/16 tayo dito sa side ng blouse dito. Then itong dulo ng paha, magpasada tayo sa 1/2 inch. Ayan, 1/2. Guide natin yan natin. Then after nyan, mag-aaspili muna tayo. Itong mga tupi natin, i-aspili natin yan. After nyan, dito, pwede rin tayo mag-aspili. Tutupi natin tong paha natin. Na hindi makikita yung mga tahi natin sa ilalim. At malinis tong ibabaw. Dito kaya tayo nag-aaspili para wag pumilipit yung ating paha. Okay na yan. Ngayon, ito, itutupi natin ito papasok sa loob. Ito yung paha natin. Papasok sa loob. Ayan. Lalak ko lang muna dito sa lilayan. Tapos pag nalak na, itutupi naman natin to. Yung pasada natin na 1/2 inch. Doon yung tupi natin na nakatago lang yung tahi. Yan na yung guide natin sa magiging pasada natin ng tahi. Alalay lang tayo dito sa mga pleats natin. Dapat maayos pa rin yan na nakadapat pag tinahian natin itong paha. Yan na yan. Tatanggalin na natin yung mga. Ngayon gagawin natin itong pinaka nakatakip niya sa dibdib or sa neck. Ang sukat nito ay 9 9.5 by 5. Ito yung 9 1/2 tupi lang natin dyan. Tapos tupi pa uli isa. Magkakat pa tayo dito. Ito, sukatan natin itong dulo, yung walang tupi, ng 1 inch. Ayan. Tapos, gugupitan natin yung paslan. Pag nagupit natin ng ganyan, ito, itupi lang natin to. Then, tiklop natin siya. Ito yung tupian na sa labas. Sasara natin yung kabilaan niya. Tapos baligtarin natin. Tsaka natin itupi, pasok tong dulo yung naiwan nating nakabukas. Tapos pasadahan din natin itong mga gilid. Pwera lang yung may center fold or tupig ng tela. Ito
dito lang may tahi natin yung dalawang gilid. Ito, itutupi natin. Lagyan lang natin ng gitna. Yung gitna na yan. Tapos, dito, may pattern tayo eh. Doon natin kukunin yung kung hanggang saan yung pinakakakabitan natin ito. Itong pattern natin, bali itatapat lang natin ito. Yung center or neck natin sa front. Tapat lang natin dyan. Kung saan yung guhit natin, meron tayong ginuhitan dito yung diretso. Ito siya. Kung saan yung neck, tapos binaba natin. Itong sa taas, kung saan tumapat, di ba ginuhitan natin pa ganyan. Doon tayo magmamarking. Then dito sa kabila din, yung katapat niya, lalagyan din natin. Tapos dahil dito natin yan ilalagay sa kabila, ayan, tiklop lang natin yung gitna. Tapos etong pinaka 3/4 natin to eh, itong dulo ng collar. Ayan. Pero dito lumabas na siya ng 1 inch. Ibaba lang natin siya ng ano. Dito 3/4 inch. Ito yung gitna niya. Yung pinaka lalagyan ng butones. Mula sa dulo 3/4 inch. Ipapatong natin itong nakatiklop natin. Ganyan. Tapos, ang patong hanggang doon sa guhit natin. Dapat ito pantay. Dito, pantay. Ayan. Pag napatong na natin dyan, hanggang dyan yung i-aspili natin. Para pag tinahi natin, hindi na siya gagalaw. Dito tayo magtatahi sa ibabaw. Ang tahi natin mula lang dito, kapain lang natin kung hanggang saan tong yan, mula dyan hanggang dito lang sa may collar nya. Yan, dyan lang yung tahi natin. Or angat pa natin ng 1/2 inch. Okay na to. Lalagyan na lang natin siya ng butones. Ito lalagyan na lang natin yung tapat niyan. Ito dapat yung dulo ng tela nakatapat sa guhit. Kaya yung kung automatic ibababa natin. Tapos magmamarking na lang tayo dyan kung saan tatapat.